Isa na siguro sa hilig ng mga Pilipino ay ang mag-travel. Pero ang isa sa iniinda ng ilan bukod sa airfare ay ang mahal na travel tax. Kaya naman para mabawasan ang gastusin ni Juan, lalo na sa mga kinakailangan talagang bumiyahe, isang panukala ang inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos para mag-say goodbye na tayo sa travel tax. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Nasa 10,000 piso ang budget ni Lola tuwing mag-out of town. Isa sa pangunahing pinag-iipunan niya tuwing magta-travel ay ang gastos sa pamasahe. Kaya ikinatuwa niya ng mabalitaan ang isinusulong ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos na Travel Tax Abolition Act of 2026. At some point, I agree na tanggalin yung travel tax kasi pag tinanggal natin, mas maraming Filipinos na ma-eengganyo mag-travel pa locally kasi mas makakatipid sila ngayon dahil mas mababa na yung pamasahe. Layunin ng House Bill 7443 na tuluyang alisin ng travel tax bilang tugon sa pasanin ng mga Pilipinong biyahero. Ayon kay Representative Marcos, nagiging balakid ang karagdagang travel cost sa mobility ng mga Pilipinong nais mamasyal, papunta sa kanilang trabaho o umuwi sa pamilya. Kaya kung sakaling maalis na ang travel tax, mailalaanan ng biyaherong si Lola ang extra budget para sa iba pang travel activities. Yung budget na masisave magagamit natin for other expenses like food or other activities pagka nagta-travel tayo. Sa pamamagitan ng pag-abolish ng travel tax, matutuldukan na ang paniningil na umaabot sa 2,700 pesos travel tax para sa first class passengers at 1,620 pesos para sa economy class travelers. Giit pa na majority leader na marami ng bansang kasapi sa ASEAN ang nag-alis na ng travel-related levies upang pasiglahin ang turismo at kalakalan. Nilinaw ni Marcos ang pag-alis ng travel tax ay hindi pagtalikod sa suporta sa turismo, kultura o edukasyon ng mga sektor na kasalukuyang nakikinabang sa koleksyon ng travel tax. Sa halip, ililipat ng panukala ang pondo para sa mga ahensyang gaya ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education, at National Commission for Culture and the Arts sa General Appropriations Act. Dagdag pa niya, ang pagpapababa ng gastusin sa biyahe ay makakatulong sa pagpapasigla ng mga industriyang umaasa sa turismo, kabilang ang mga hotel, transport services, at maliliit na negosyong nakikinabang sa mga turista, habang hinihikayat din ang maraming Pilipino na tuklasin ang mga lokal na destinasyon. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.